tinadtad po kami ng tag. Marami po mga nag-message sa amin. At gawa nitong video na kung saan isang dating kapitan sa Ilocos nang bubugbog ng tao niya. Ano ho ibang alam niyo tungkol sa kasong ito, sir? Nagalit itong si former barangay captain kasi nga po ay may mga illegal activities na ginagawa doon tulad ng pagnanakaw ng scrap, nagbebenta po ng illegal drugs. Yung victim, Opo. tila hindi siya interesado na magsampa ng kaso laban Yes, kay sir. chairman. Pwede ba yung people of the Philippines at ang ebidensya ay yung video ng pananakit at yung PNP ang tatayong complainant versus ex-barangay chairman? Yes, Senator. Pwede niyo po bang maikwento sa amin yung dahilan at paano po nagsimula yung insidente na pananakit sa inyo ni ex-chairman? Pinapaamin niya po kami sa ma'am, doon sa Crodo, ma'am. Pero wala naman akong dapat aminin doon, ma'am, kasi yung uncle naman niya yung gumagawa, ma'am. Tapos yung tali ng crane, hindi naman nabubuhat ng isang tao lang yun, ma'am. Tapos doon sa droga po, ma'am. Ano po yung ginamit na panghampas laban po sa inyo? Tawag kasi sa Ilocano yun, ma'am, yung bayog. Yung makapal na maliit lang yung butas sa gitna, ma'am. Talagang ako, ma'am, natrauma ako sa ginawa ni Kapitan sa akin, ma'am, saka yung mga bodyguard niya. Nung sinabi yung isang kasama ko na mas magandang umuwi ka na lang, sabi niya, baka may mangyari pang mas masama sa'yo, sabi niya, ma'am, umuwi na lang po ako, ma'am. Hindi kayo man lamang nagtungo sa barangay o kaya di naman po sa mga kapulisan natin upang mag-report? Hindi tan po, ma'am, kasi impluensyado po siyang tao, ma'am. Alam ko naman na mababasura lang yung ko sa kanya. Ano yung naging physical na pinsala nitong pananakit sa iyo ni chairman at paano ka nito naaapektuhan sa kasalukuyan? Pinipili kong mag-operate ng loader kasi pinapahawak naman yung loader pero hindi ko na po kaya, ma'am. Pagkatapos ng mga 15 days lang yung nangyari sa akin yun, ma'am, bale na mild stroke po ako. Ngayon lang po ako nakapaglakad-lakad ng maganda, nakapagtrabaho ng medyo maayos na din. Nung lumabas po yung video na yan, bale bumalik po yung pagkapalo, pagkatadyak ko, ma'am. Malaking pagkapekto sa akin, ma'am. Kasi po yung naghahanap buhay po ako ng maayos, ganun po yung nangyari sa akin. Bale mag-iisang taon na hindi ako nakatrabaho. Buti nga't meron na rin kayong tulong sa akin, ma'am. Nakakuha na rin din ako sa mga utang ko, ma'am. Binaon mo na siya sa limot, sa tingin mo yung hustisya hindi mo na makakamit. Pero ngayon sir na mismong si Idol Rafi po ang nagkusa na hanapin at malaman ang kwento sa likod nitong video na to. Ano po yung naramdaman mo nun? Medyo, ma'am, medyo sumaya po ako kasi alam ko na magtatagumpay ako, ma'am. Yung mga kasama ko na nabugbog doon, ma'am, na hindi pa lumalabas hanggang ngayon. Meron na silang pagkakataon na lumabas din at sabihin nila yung kaysa naman ganun, ma'am. Para masamahan lang naman nila ko yung laban na yan, ma'am. Sir Rafi, alam kong ipapanalo natin. Saka yung mga kasama kong nabugbog, sana maano pa po sila. Para po magkaroon naman kami ng justisya.
nandito tayo ngayon sa Bantay Municipal Police Station at sa direktiba po ng ating Brigadier General Dindo Reyes ng Regional Office ng PNP Region 1 ay tayo po ay tinulungan. At ito na nga po, tapos na po yung inyong statement. Ano po yung saloobin nyo ngayon na konti na lamang po ay maifafile na natin to sa fiscal? Yung sanang magtatagumpay po yung ano ko po ma'am kasi ako na po yung agrabyado dito. Ayan sir, magtitiwala lang po tayo no, sa sinabi po ni Idol Rafi, pati na rin po yung assistance po na ibibigay sa atin ng Ilocos Norte Provincial Police Office sa pag-assist po sa inyo. Naihanda na po yung ating statement and then ito po ay ipapile na natin sa fiscal. So yun po, konti na lamang po sir at matatapos na rin po itong inyong pinagdaanan laban dito sa kay ex-chairman Toledanes. Papasalamat po ako sa inyo, sir. Sana po matapos ko po ito. Kami po ay nasa likuran nyo lang hanggang po matapos itong laban nyo na ipa-file natin sa court. Kasalukuyang status ng investigasyon sa insidente na nasasangkutan ng isang dating kapitan sa Lawag City. Unang-una po, nagpapasalamat po kami sa pagpunta niyo po dito. Mabibigyan po natin ng aksyon at linaw ang kasong ito. Meron na po tayong naisampang kaso ng pananakit sa Piskalya ng Lawag City. Ngayon po na ito po ay aware na po ang ating PNP Region 1 at ang kapulisan po ng Ilocos Norte. Ano po ang ginawa ng ating kapulisan upang masiguro naman po ang kaligtasan ni Sir Reynold? Sinisigurado natin ang kaligtasan ng biktima. Kung kinakailangan na ang hanay ng ating kapulisan ay magbigay ng proteksyon sa biktima sa pamamagitan ng pagbisita. Pinag-utos ko na po ito mula doon po sa lugar sa Ilocos Sur at sa kanyang pag-file ng kaso hanggang sa nagpunta po siya ng Ilocos Norte. Mayroon pong nasapat na proteksyon kaming ibinigay sa kanya. Sinisigurado po nating walang intimidation or harassment na mangyayari habang umuusad ang kaso. Medyo sensitive po itong kasong ito. Lumabas po ito sa social media. Pinapangako po at pinag-utos po natin sa lahat ng kapulisan mula sa Ilocos Sur, Ilocos Norte at buong Region 1 na walang magaganap na harassment dito. Ikinabigla ko po ang pangyayari ito na isang dating opisyales ng gobyerno ang nasangkot dito. Bilang alagad ng batas, sinisigurado natin na ipinapatupad natin ang batas ng pantay-pantay at walang kinikilingan kahit na ito ay opisyal ng gobyerno o elected officials na kinasuhan dito sa kasong ito. Ano naman po yung mensahe nyo sa ating publiko kaugnay sa pagre-report or pag-uulat sa kaparehang uri na nangyari dito sa kay Sir Reynold na karahasan po? Nais naming ipabatid sa publiko na ginagawa namin ang lahat ng nararapat na hakbang upang matiyak ang tamang proseso para manaig ang hustisya. Hindi namin kinukonsinti
ang anumang uri ng katiwalian at maling gawain. Kaya naman tinitiyak naming uusad ang kasong ito at mapapanagot ang mga may kasalanan. Nais po natin pasalamatan si Senator Rapi Tulfo at naiparating agad niya ang bagay na ito sa atin at sa walang sawang pagtulong niya sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga biktimang kagaya nito. Ang Police Regional Office 1 po, katuwang ng Ilocos Norte, PPO ay determinadong resolbahin ang kasong ito sa lalong madaling panahon. Maraming salamat po, Sir Idol. Nakapag-file na po ako ng kaso.